Hello, good day po sa inyong lahat. So meron na naman po tayong another demonstration. Papakita po natin kung ito po bang mga power saver na ito na sikat ay talaga pong effective, no? Ito po ay lumalabas sa market. Although i-compare lang po natin, wala po tayong sasabihin negative po about sa mga power saver po na to. So meron po akong ventilador po dito and then meron din pong ilaw. So tetestingin po natin, nakasaksak na po itong ating tester. So kung makikita nyo po, ayan, in-on po natin. So ang volts po dito sa bahay ay nasa 234. So meaning meron pong fluctuation na 14 volts. Kasi yun po talaga ay nasasayang. Ngayon, ang gagawin po natin, i-open po natin yung ilaw. Okay? So yan po yung ilaw natin, in-open natin. So meron na, ito po ay 50 watts. So nag-i-stable naman po siya, 49.9. But sometimes yan po ay nag-50 plus watts. And then, ang gagawin po natin ay ititingnan po natin kung talaga pong tulong po itong power saver po na ito. So isasaksak po natin, okay? Saksak po natin siya kung talagang totoong tulong, no? So yan po, aayusin ko lang po yung saksak. O, ayan, tingnan nyo po. Yung 49, mas dumagdag pa siya, okay? So kita nyo kanina, pag binunot ko, tingnan nyo po di ba? Pag binunod ko po 49, noon pong isinaksa ko, lalo po siyang nagdagdag. So meaning hindi po talaga siya nakakasave ng kuryente. Okay? So ito naman pong isa. Try naman po natin itong isa rin na nabibili rin po sa Shopee or Lazada, no? So ito naman po, tingnan po natin. 49. Wala rin pong effect. No? Siguro may effect lang din siguro. I think this one is may effect naman siya. 49.7. Hindi, parang wala rin po, no? So, yan po yung ating effect. Yan po. Okay? So, wala po siyang effect doon sa ating ilaw. Okay? So, ngayon, ang gagawin po natin is, titingnan po natin dito sa ating 25 unit farad. Okay? Ito po yung ating 25 unit farad, 49 watts. Isasaksak po natin doon po sa outlet. Kahit saan naman pong outlet sa bahay po ninyo, pwede. Ayan. So, naging 20 watts na lang po yung 50 watts po natin. Ngayon, yun pong 25 unit farad, i-check po natin doon sa isa, yung ating 50 unit farad. Okay? So, ito po yung 50 unit farad. So, yan po yung isasaksak po natin. So, ilan na lang pong watts? Nasa 7 point something watts na lang po. No? Yun po yung ating 50 unit farad. Okay? Ngayon, ang gagawin po natin, open po ulit natin kasi syempre pag open po ng ilaw, minsan open din po yung electric fan. So, ang gagawin ko po is number 3 na po. No? So, number 3, okay, so number 3, po is, sana hindi po naririnig masyado, no? 110 po yung kanyang tawag dito yung kanyang lakas. O, tingnan po ulit natin ito. Ulitin po natin kung meron po talagang effect. Okay? Wala naman po siyang effect. Hindi naman po nagbabago pag po isinaksak po natin. Okay? Ito rin pong isa. Okay? Tingnan po natin. Yan po, no? So, hindi po siya nag-i-epekto. Meaning, papadagdag po lalo sa kuryente. So, yan po yung naka-on, electric fan, tsaka po ilaw. Okay? Now, dahil po nagko-combine po ang ating kuryente, ay lalagyan po natin itong, kasi kaya po 110, kasi nga po add po siya. So, lagyan po natin itong ating 25 unit farad. Okay? So, tanggalin po natin. Yung 110 ay magiging ilan na lang po pag ginamitan po natin ang 25 unit farad. Okay, so yan po. Okay, so tingnan nyo po. Yung 110, nagiging 81 watts na lang po, no? Kasi depende po yan sa load po ng kuryente, okay? So, mas maganda po na ito rin po ang gamitin po ninyo, itong 50 unit farad. Itong gisinaksa ko po is 25 unit farad. Itong isa po ay itong 50 unit farad, okay? So, 110, yung 25 unit naging 81. Ito pong 50 unit farad is naging 54 lang po. So, mas maganda po kasi talaga yung yung 50 unit farad. Lalo na po kung meron po kayong rep, no? So, mas maganda po katabi po siya ng atin pong rep. So, yan po yung nagagawa. At ang maganda rin po dito sa atin, for example,
yun pong ating appliances ay biglang nag-brown out, no? Nakabuhay po lahat ng electric pan natin or yung rep po natin. Kasi ang ginagawa din po nitong ating unit ay ini-stabilize din po yung ating kuryente at the same time piniprevent niya po yung sudden surge ng kuryente. So for example, 53, no, biglang nag-brown out, no, bigla pong nag-brown out, namatay. O, di ba, nawala po yung ilaw natin. Tapos biglang bumalik po yung kuryente, ay nakasaksak pa rin po yung inyong rep or kaya yung electric fan po natin, no. Pag bumalik po ang kuryente at meron po tayong power saver corrector o itong ating power factor connector, kahit biglang bumalik po ang kuryente, nagiging stable pa rin po, no? So, hindi po yung sudden surge na 110, no? Ini-stabilize niya po. So, meaning, mas mapiprevent po ang pagkasira ng inyong mga appliances, lalo na yung rep, washing machine, no? Ito pong inyong mga ventilador, no? Kahit na ano pong appliances sa bahay ay mapoprotektahan po niya. So, ito po ang kagandahan po dito sa ating power factor corrector na meron pong capacitor bank at saka po meron power factor corrector system. So, i-google nyo lang po, i-research nyo lang po kung ano yung tinatawag na bank capacitor and then yung power factor corrector. Maintindihan nyo po kasi po yan po ang technology na nandyan po sa ating gadget. So yan lang po. Yan lang po yung demonstration natin. Okay? Na doon po sa ating power saver, wala po tayong sinabing negative about this. No? So binigyan lang po namin kayo ng ebidensya tungkol po dito. So yan lang po. Maraming salamat po.